no, to be confined doon sa mga religious moments. Ito pong mga panalangin pong ito hindi po nilikha para sa mga religious moment o mga parang isang bulong, no, na kung saan nandoon lang po tayo sa loob po ng isang iglesia. But it was a design, no, kung saan sinishape po tayo doon po sa kailangan na maging ritmo ng ating pong araw-araw pong pamumuhay. Yun po yung prayer ni Jesus. Sabi niya, "The kingdom come, thy will be done." Ito po ay hindi panalangin na kung saan, sabi niya, yung panalangin po na yun, no, mangyari yung nawa yung kalooban mo, no, dito sa lupa. At hindi po ito panalangin na parang isang makaiwas tayo o makatakas po tayo, no? Kasi ganun, parang Lord, mangyari yung kalooban mo na lang. Mangyari yung kalooban mo dito sa lupa para matapos ng lahat. So hindi po yun way, hindi yun dinesign, no, para isang panalangin para maka-escape. But Jesus was not telling us na makatakas. Ini-invite niya po tayo doon sa engagement, yung panalangin po na yun. At dinideklara po ng Panginoon, no, doon sa mga panalangin po na yun, that don't just wait for heaven to arrive someday. Ang pinapakita po ng Panginoon doon, kundi mamuhay tayo, mga mananampalataya, at yung maging mga kausap niya that time, na meron pong layunin ng langit na makita ngayon dito pa lamang sa lupa. So isa yun sa mga bagay na tinuturo ng Panginoon. And ang gaya ng mga napag-uusapan natin, no, heaven is not only a future destination after death. Hindi lang po yung langit ay isang destinasyon pagkatapos ng kamatayan. Ang katotohanan po sa mga mananampalataya, ito po ay yung present na demonstration ng isang buhay na mayroong Diyos, na mayroong puso sa Panginoon na nagpapasakop. Kaya nang manahan si Kristo sa ating puso, doon po nagsimulang manahan ang langit sa ating pong pang-araw-araw pong buhay. Kaya heaven is not only a future destination after death. Ito po ay yung present natin na kailangan nating i-demonstrate yung divine life, yung buhay na merong pong Kristo na katahan sa atin. Kaya yung araw po ng lahat ng tumampalataya, lahat ng tumanggap sa Panginoon, yung araw po na yon, yung langit po na binabanggit ay dumating na po sa kanya pong buhay. At ang bawat mananampalataya po ay meron pong tinatawag na heaven's mission. No, yun po yung nais po ng Panginoon, that every believers, dala-dala po natin yung heaven's mission, because God's kingdom is not limited to place. No, hindi lang po ito nalilimitahan sa isang lugar ang kaharian po ng Panginoon. Bagkus ito po ay kapahayagan sa pamamagitan po ng buhay nating mga mananampalataya. Kaya kapag tayo daw po ay nananalangin that when you pray, thy kingdom come, no, you are not simply asking God to intervene. Hindi ka lang nananalangin na o humihiling na samahan ka ng Panginoon o dumating ang Panginoon, kundi yung panalangin po na yon na sinasabi natin, the kingdom come, ino-offer mo yung sarili mo na maging sisidlan, no? Na kung saan sisidlan, inaalay mo yung sarili mo bilang daluyan ng kalooban po ng Panginoon. So yun po yun, your kingdom come, yung panalangin po na yon, na parang ang binabanggit po ng Panginoon doon na tinuturuan na i-offer yung ating pong mga sarili, na inaalay natin yung sarili natin bilang daluyan, bilang sisidlan ng kanya pong kalooban. Kaya yun po ang kailangan po natin maunawaan bilang pong mga mananampalataya, at makita po natin ang panalangin pong ito ay hindi lang isang panalangin na parang script na tinuro sa atin ng Panginoon. Bagkus ito po ay meron pong lalim na kahulugan na pinapakita na hinihingi natin at inaalaw natin yung sarili natin na tayo po ay maging sisidlan ng kalooban po ng Panginoon. Hindi lang po tayo naligtas para makarating sa langit. Tayo po ay iniligtas upang ipahayag yung langit dito sa mundo po natin. Naunawaan niyo po yun, no? We're not just saved. We're not saved para lang makapunta ng heaven. Tayo po ay na-save para i-reveal po yung heaven. No? Kaya yung kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. No? So tayo po ay mga citizens of kingdom. You are an ambassador ng kingdom.
Kaya tayo po ay sa ating pong pamumuhay bilang kinatawan ng langit dito sa lupa, ay hindi po ito special na tawag lamang para sa mga pastor, mga misyonary lamang o sa mga kung sino man. Ito po ay pang-araw-araw pong tungkulin ng bawat mananampalataya. At kung ikaw po ay sumasampalataya sa Panginoon, bahagi ka po doon, no? Doon sa everyday assignment natin bilang mga mananampalataya, no, sa trabaho mo, no, sa iyong buhay, sa paglalakad mo, sa pagsasalita mo, sa pagse-serve mo. Meaning po, no, nakikita po dapat sa buhay natin yung tinatawag pong kingdom ng Panginoon. So yung heaven po ay meron pong misyon at ito po ay nagpapatuloy na gumagalaw sa pamagitan po ng ating mga kamay, ng ating mga salita, at maging sa bawat pagsunod po natin. Kaya this is not an invitation. This is the invitation of Jesus. No? Hindi lang tayo nagpe-pray ng kingdom. No, don't pray for the kingdom na parang ang layo po ng kingdom. Kundi ano po, mamuhay tayo ngayon na para tayo po, no, na kagaya po na isang meron pong langit, no, na kung saan makita yung kingdom sa ating pong buhay. So yun po yung pinag-uusapan natin, no, ngayong gabi, the kingdom come. At isa-isahin po natin, no. First thing po yung mga salitang the kingdom, no. Your kingdom come. Sabi sa Matthew 16, yung main verse po natin. At isa pong binanggit din sa Luke 17 verse 21, ang sabi pong ganon, no one will say, look here or there. For you see, the kingdom of God is, the kingdom of God is among you. No? Sabi pong ganon. Kaya yung ibig sabihin po nung kingdom, dito po sa mga talata pong ito, sa original meaning po niya, sa Greek po is basilia, meaning po yung royal power. No? Sabi ganon, doon sa talata, no? Ito ay darating na, hindi nila masasabi, tingnan ninyo rito, tingnan nyo roon. Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa kalagitnaan ninyo. So, meaning po ng kingdom, sa Greek meaning po, meaning the royal power, sovereignty, or dominion. So, yun po yung ibig sabihin po ng kingdom, na kung saan ito po ay nangangahulugan po ng kapangyarihang nagahari, pamamahalang may kapangyarihan, at hindi ito tumutukoy po sa isang teritoryo o lugar. Pag sinabing kingdom, hindi po ito tumutukoy, no, doon po sa meaning po na yun, hindi po ito tumutukoy sa isang lugar o parang isang territory, kundi ito po ay yung paghahari ng isang makapangyarihan, no, sa pamumuno at presensya po ng hari. So yun po, kaya si Jesus, hindi siya dumating dito para lamang ipahayag yung isang kaharian na parang malayo, no, na darating pa lang sa araw. But sabi sa Mark na po, ang kaharian ng Diyos ay malapit sa inyo, no, malapit na sa inyo. Hindi ito parang malayo, kundi ito po ay nasa atin. Kaya ang mga tao po ay noong time po nila, no, lalo na yung kanilang panahon, no, sa kanila pong konteksto at culture, sa kanila pong sa background po nila, yung mga tao po ay nag-expect po sila ng isang political revolution, ng political kingdom, no, na kung saan sila po ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Roma, at ang ine-expect po nilang darating isang political kingdom, no, na kung saan magkakaroon ng political revolution. Pero ang dinala po ni Jesus po ay hindi po political revolution, kundi yung spiritual restoration. Kaya he was saying yung reign of heaven, no, yung kanya pong mensahe po ay malinaw, yung pamamahala ng langit ay pumasok na sa lupa sa pamamagitan po ni Kristo. So ibig sabihin yung kingdom po, no, ay dumating, no, nung panahon pong dumating si Jesus. At dahil po tayo po tumanggap sa Panginoon, when you receive Christ, that same reign, no, yung parehong paghahari po na yon, yung parehong pamamahala pong iyon ay tumira po sa ating pong puso, tumira po sa ating loob. Kaya tayo po ngayon ay tagapagdala po ng heaven's authority, no, kung saan daladala po natin yung
yung otoridad po ng langit. Tayo po yung mga templo ng presensya ng Diyos. Sisidlan po ng kultura ng kaharian. No, tayo po yung mga vessel of heaven's culture. So kaya yung binabanggit po, no, yung kingdom na pinag-uusapan po natin, hindi lang ito patungkol po sa lugar, no po. Ito po yung realidad na nasa atin po ngayon. The kingdom, at ang kingdom po ay hindi po siya binuo, no, ng by force. Ito po ay na-release through faith. Nang ibig sabihin po, yung kaharian ng Diyos hindi natatag sa pamamagitan po ng dahas, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya dumating po yung kingdom sa buhay po ng mga mananampalataya dahil tayo nagkaroon po ng pananampalataya. And it doesn't operate through control. Kaya nga si Jesus, yung kanya pong paghahari ng Panginoon sa buhay po natin, hindi ito nag-ooperate sa control. No? Hindi niya tayo kinokontrol. No, bilang isang king, hindi po control ang nag-ooperate, but ang nag-ooperate po is yung pag-ibig po ng Diyos. No, yun po yung nag-ooperate doon sa kingdom na yun. At tayo po ay nandoon, kaya maging ganun din po ang buhay po natin. No? Hindi tayo nag-ooperate na dahil nasa atin yung kingdom ng Panginoon, hindi dapat tayo nag-ooperate na kontrolin natin yung buhay ng tao, kontrolin natin yung buhay ng ibang tao, ng mga mahal natin sa buhay, na para bagang yung gustong-gusto natin, yes, of course, gusto natin mabago ang kanilang buhay, pero mali po yung pinipihit po natin sila. No? Allow the kingdom of God mag-operate po yung love, mag-manifest po yung pag-ibig po na meron po sa buhay po natin. No? Bilang isang may tagapagdala po ng kingdom. Dahil ang kingdom po, ito po yung source ng mission, no? Yung standard mission. Una sa lahat po, no? yung sinabi po, the kingdom of God is within you. He was teaching the transformation. Yung transformation po ay nagsisimula po inward. No? The kingdom of God is within you. Pinuturo po doon, pinakikita na tinuturo na yung transformation ng kingdom nagsisimula inward bago po ito ipakita outward. Kaya yun po na ang true mission, hindi po ito nagsisimula sa mga bagay na ginagawa natin outward. Hindi ito nagsisimula sa mga bagay, mga activity natin na marami tayong ginagawa, no, marami tayong activity pinupuntahan. So ang mission po hindi nagsisimula sa activity. It begins with identity. Ibig sabihin, meron munang ginawa inward, no? Kaya ka nagkakaroon ng puso sa mga activity na umabot ng mga kaluluwa sa labas, even walang activity, no, yun yung buhay po natin kasi nga yun yung everyday life po natin, yung kingdom na yon. Ano bang meron sa kingdom? Ano bang meron sa kingdom? Sa kingdom meron bang problema? Walang problema sa kingdom. Po, ano meron sa kingdom? No, meron bang hindi pagkakaunawaan sa kingdom? Wala pong ganoon. Meron po sa kingdom is yung pagiging isa. So tayo po yung tagapagdalo nun. Every time na tayo po ay lumalakad sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, bit-bit po natin yon. Kaya ibig sabihin kapag may yung tao po ay walang pag-asa, tayo po yung nagbibigay ng pag-asa sa kanila kasi dala-dala po natin yung kingdom. So naghahari po yung Kristo na meron po tayo. Kaya kapag si Kristo po ang tunay pong naghahari sa ating pong puso, no, yung kapayapaan, yung kapayapaan po ang nag-govern sa emotion. Ibig sabihin, hindi emotion po ang nangingibabaw, no, kundi yung peace ng Diyos. No, kung si Kristo po nag-aari sa puso po natin, kahit na magulo ang paligid mo, yung kapayapaan ng Diyos ang nararanasan natin. Ano pa, no? Kung si Kristo po nag-ahari sa puso po natin, yung pag-ibig po ng Diyos ang nag-shape sa mga motives po natin. Na ibig sabihin po nun, sa bawat ginagawa po natin, ay sinishape tayo ng pag-ibig ng Panginoon. No? Tinatanggal yung mga maling motibo, no? Mga maling hangarin. Ang Diyos ang bumubuo po nun sa kanya dahil sa pag-ibig po ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng tamang motibo. At higit sa lahat, hindi emotion po ang nag-ahari po sa atin. Kaya kapag may problema ka, alam mo may Kristo ka, tagapagdala ka ng kingdom ng Panginoon, bit-bit mo yung kaharian ng Panginoon, so hindi ka dapat affected ng emotion po natin. No? Kundi yes, of course, may emotion tayo, pero lagi nating ibalik yung sarili natin. Teka lang, tagapagdala ako ng kaharian ng Panginoon. Sa kingdom ng God, walang problema puro solusyon.
E di kung may problema ako, dadalhin ko yung solusyon na yon, tagapagdala ko, nasa akin, nakatira yung Kristo sa akin. So, yun yung ilalakad ko, no? Ibig sabihin, hindi ako mag-aalala, hindi ako mangangamba kasi may Kristo ko. So, yung ibig sabihin nun, nagro-rule yung king sa buhay po natin. And before you can bring yung heaven's rule sa mundo, kailangan muna po itong mag-rule muna po sa atin, no? Ang hirap naman na sabihin mo sa tao, no, may pag-asa ang buhay. Pero ikaw, every time na nagkakaproblema ka, parang lagi kang walang pag-asa. No? Ang hirap naman sabihin sa tao na parang, ang Diyos patatawarin ka, nagpapatawad ang Panginoon at matuto ka rin magpatawad. Pero sa loob-loob pala, ikaw, meron ka sama ng loob sa ibang tao. So, bago natin dalhin po yung heaven na mag-rule doon sa ibang tao, kailangan mag-rule muna sa atin. Mag-rule muna yung Kristo sa atin. Mag-rule muna yung love ng Lord sa atin. Mag-rule muna yung peace ng Lord sa atin. Mag-rule muna yung righteousness ng Panginoon sa buhay po natin. So, ibig sabihin po nun, magkaroon muna ako ng inward na transformation bago natin ilabas yung pag-rule sa labas. So, every time you forgive, when you sa bawat panahon na pinipili mong magpatawad, na kahit pwede ka naman lumaban, no? Pwede kang gumanti tuwing nagpapakita ka ng habag kaysa sa galit, o kaya tuwing lumalakad ka na may pananampalataya kaysa sumuko sa takot. Ang ibig sabihin po nun ay nagro-rule ang heaven sa buhay po natin. So naunawaan po natin yun, no? Ibig sabihin po nun, hindi po ito imagination, no? Ito po ang reality na dapat maunawaan po ng mga mananampalataya. Yung Kristong tinanggap po natin, no, hindi lang po ito Kristong nagligtas ng kaluluwa po natin, kundi yung paghahari po ng Kristo na yon doon sa kalangitan ay tumahan sa puso po natin. At parehong paghahari po, no, ay dala-dala po natin sa buhay, dala-dala po natin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. So same thing, kasi hindi naman ibang Kristo yun eh. Hindi naman ibang Kristo yung nasa langit na tinanggap natin. It's the same Christ. Po. Parehas Kristo po yun. Parehas kapangyarihan po meron po yun. So ibig sabihin po noon, no, hindi lang siya tagapagligtas. Maunawaan po natin na yung Kristo na yun nakatahan po sa atin. Dala-dala natin araw-araw. Kasama natin sa bago matulog, pagising natin, everyday, nasa atin nakatahan po yun. So hindi lang ibig sabihin na tayo po naligtas. Maunawaan natin yung lawak po, no, ng pagkakaroon po ng relasyon natin sa Panginoon. Kaya ibig sabihin po noon, no, dapat nagro-rule yung Christ na yon na tinanggap natin sa buhay natin. At yung Kristo na yon, dala-dala yung kapayapaan, dala-dala yung pag-ibig, dala-dala yung pagpapatawad, dala-dala yung kagalingan, dala-dala yung provision, dala-dala yung reconciliation, dala-dala yung pagtanggap, dala-dala yung righteousness. So lahat ng yun dala ng Kristo na yun na tumahan po sa atin ngayon, dun sa spirit na meron tayo ngayon. So that's why, bakit tayo magkakaroon ng kung may mga kaguluhan sa buhay po natin, lagi nating i-remind sa sarili natin na dapat ang nagro-rule sa sitwasyon natin, yung Kristong nakatahan sa atin. Kasi bakit hindi na tayo yung nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na. Kaya kapag may problema, hayaan po natin mag-rule si Christ. Kaya kapag may mga bigat na sitwasyon, hayaan natin mag-rule si Christ. Kapag mayroong sakit at karamdaman, hayaan natin mag-rule si Christ. Hayaan po natin ang Kristo ang siyang mag-rule sa buhay po natin. At kapag nangyayari yun, pwede nating ipasa na. No? Pwede na yung pag-rule ng Christ sa sarili mo, ay pwede na mag-rule outside at doon na tayo ginagamit ng Panginoon. So, kaya ang mission po ay hindi po ito nagsisimula sa mga bagay na ginagawa natin, kundi sa pag-surrender natin, submission, and letting Jesus be the King inside you so His kingdom can flow through you. Ano po? Hayaan po natin yung Jesus na yon ay maghari, no, doon sa loob po natin. At ang kanyang kaharian ay mag-flow sa buhay po natin. Dumaloy ang kanyang kaharian sa pamamagitan po natin. Kaya ngayon, doon natin na ibibigay na okay lang yan. No? Sa ibang tao,
nakakapag-encourage ka. Kasi bakit? Nagfo-flow na yung kingdom sa'yo. Bakit? Naranasan mo yun eh. No, na ngayon bibigay ka ng pag-asa sa kanila, yun po ay nagfo-flow na sa atin yung kingdom. Kasi bakit? Naranasan na natin. Nagsimula na po sa atin. And the kingdom has already come in Christ. No, bago dumating po si Jesus, ang mga propeta po ay meron lang po silang tinatawag na parang sulyap lang sa kaharian. No, kasi nga wala pang revelation ng isang God that time sa Old Testament. No, kaya puro ano lang po sila, no, ang mga propeta, yun lang ang kausap ng Panginoon. Minsan hindi pa si God ang kausap ng mga propeta, nagsesend lang ng angel at mga priest. So limited lang, no. Kaya yung kingdom parang sulyap lang sa kanila yung kaharian mula sa malayo. Pero si Kristo nung dumating po siya, no, siya po yung ipinangakong na naging kasalukuyan. Ibig sabihin siya yung promise became present. Na kung saan doon sa Old Covenant, ito'y pangako pa lang at sa pagdating ni Jesus, ito po ay naging kaganapan. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 1 verse 27 says, Christ in you, the hope of glory. So meaning heaven is no longer waiting para i-invade ang earth. It already has. Ito po yung nakarating na, dumating na, no, sa pamamagitan ni Kristo. Gaya na sinabi natin kanina, bit-bit po ni Kristo yon at yung Kristo na yon nakatahan na ngayon sa atin. Kaya wherever a believer stands, no, saan man tayo nakatayo, nakatindig, no po, tayo po ay representative ng kalangitan. Hindi ka lang basta-basta mananampalataya. No, bit-bit mo yung kingdom ng Panginoon. Representative ka ng heaven. No, kaya yung ating pong buhay, no, kung nasaan tayo, nandoon po ang heaven. No, hindi lang sa isang place. Ito yung presence ng God sa buhay po natin. It is the presence of Christ. Kasi ang kalangitan, hindi mo naman masasabing maganda ang kalangitan kung wala ang presensya ng Diyos. No? Kaya yung paghahari po kasi ng isang king, no, ay doon sa isang kingdom ay kailangan merong king. At sino po yung king natin? Si Jesus. Kaya kung nasaan po si Jesus, kung saan tayo, even sa online po natin, kasama natin po ngayon yung king. At kasama po natin yung tayo po yung mga representative ngayon ng heaven. No? Ibig sabihin po, dala-dala kasi natin po yung king, yung Jesus po na yon. Kaya na isang bagay po, no, na makita po natin na ang Diyos po ay hindi po siya hiwalay na gumagawa sa atin. Hindi siya kumikilos hiwalay. Siya po ay kumikilos sa pamamagitan po ng buhay po natin. Kaya tayo po ay mga God's embassy. Ang puso po natin ay heavens, parang natawag na heavens headquarters dito sa earth. No? Kaya tayo, mga representative. No? Ibig sabihin, kapag ang tao po walang relasyon sa Diyos, may problema, dahil bit-bit mo yung nagbibigay ng solusyon, nire-represent po natin yun sa tao. So kailangan muna maunawaan po natin sa sarili po natin yun. And the kingdom of God is nag-ooperate po siya sa biyaya po ng Panginoon. No? Nagdo-domain po siya dahil sa biyaya po ng Panginoon. Kaya tayo po, no, bilang mga mananampalataya, no, yung kingdom of God po na yon, hindi po ito tungkol po lang sa isang lugar, no, hindi ito tungkol lang sa isang parang territory, kundi ito po yung dala-dala po natin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. So that's a kingdom of God, no po. At ayan po ay maiksi pa lamang, no, masyadong malawak po kasi ang mas malalim pang kahulugan po niyan. Pero binigay lang po natin yung abot po na pwede nating maunawaan, no? Lalo na sa bawat isa po na naririto ngayon. Ang ibig sabihin lang po, yung kingdom po ay nakatahan po sa atin at tayo po ay nagre-represent po na yan. Why? Sino ba ang king po doon sa kingdom? Sino ba ang nagro-rule? Sino ang nagre-reign? Ang king po, no, si Jesus. No? At yung Jesus po na yon ay tumahan po, no, sa ating pong mga buhay. Kaya nasa atin po yung kingdom po na yan. Secondly po, yung tinatawag ng the will of God. The kingdom of God, the kingdom come, your will be done. No, sabi gano'n, your will be done. At sabi sa Ephesians 1:9,
ganito din po yung sinasabi na po, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure that He planned Him. Po, Ephesians 1, verse 9. Ginawa niya ito pagkatapos niyang ipaalam sa atin, sabi ganoon, ang lahat ng hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang mabuting kaluguran ay nilayon niya sa kanyang sarili. So meaning po na ang ibig sabihin po, nangangahulugan po ng will ng Panginoon is yung tinatawag pong desire, delight, or parang purpose na nagpo-flow from love. Ang kalooban ng Diyos ay hindi po ito parang mahigpit na kinokontrol tayo. Ito po ay masayang inilalantad niya yung kanyang puso sa buhay po natin. So ibig sabihin po, nung will po ng Panginoon, yung kanyang desire, yung kanyang kagalakan, yung layunin po niya na nagmumula sa pag-ibig. So yun po yung will of God, no? Before the cross, no? Bago po yung cross, ang mga tao po ay sinusubukan maunawaan ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng law and prophets. But in Christ, His will was fully revealed. Ano ba yung will pa ng Panginoon? To redeem, to restore, and reconcile. And God's will is not you, na kung saan ang kalooban ng Diyos ay hindi para mabuhay ka sa takot, kundi na baka siya ay hindi mo mapasaya. So hindi po yon, kundi ang kalooban po ng Panginoon upang mabuhay tayo sa pananampalataya na nagtitiwala sa natapos po ng gawa ng Panginoon. So ang will po ng Panginoon, i-redeem ang tao, i-reconcile ang tao, i-restore po ang tao, ang sangkatauhan. Kaya ang kalooban ng Diyos ay hindi po ito listahan ng dapat gawin, no? Kundi pamumuhay na dapat pong may tiwala sa Kanya. So that's the will of God. Ibig sabihin, everyday na walk po natin, nagtitiwala tayo sa Diyos. Kalooban niya na tayo ay mamuhay bilang mga anak, hindi po alipin. And that's the will of God. No? Ang will ng Panginoon sa atin, masaya siya na makita niya tayo na lumalakad tayo bilang mga anak, hindi po bilang mga alipin na takot sa isang amo. Tuwing magmamahal ka ng walang kapalit, tuwing magpapatawad ka ng malaya, isinasabuhay mo yung kalooban ng langit dito sa lupa. Yun po yung will ng Panginoon. Kaya huwag na nating hanapin yung kalooban ng Diyos sa kung saan-saan. No? Ibig sabihin po nun, nagtitiwala lang tayo, nabubuhay tayo doon sa pagtitiwala sa Panginoon at kung ano yung tinapos ng Panginoong Kristo sa buhay po natin. Kaya every time na tayo po yung nagpapatawad, no? Ibig sabihin po nun, nire-realign po natin yung sarili natin sa will ng Panginoon. When you choose Panginoon. At kapag tayo po ay sumusunod sa tinig ng Espiritu, ina-align din po natin yun. Ibig sabihin po, no, yun po yung bagay na kung saan sa langit meron pong ganap na pagkakaisa. No, wala akong pagtututol, walang pag-iimagsik, at walang pag-aalala. So walang contrast. No? Kundi kailangan meron pong alignment. Dahil nasa atin yung will ng Panginoon, hindi tayo nakasalungat, hindi tayo tumututol, hindi tayo nakakontra. Kaya pag sinabi ng Lord, you must forgive, hindi ka dapat kumukontra. Kasi bakit? Kalooban ng Diyos na magpatawad. Kalooban ng Diyos yung kapayapaan. Kalooban ng Diyos na sundin ang tinig ng Espiritu. So yun yung bagay na will ng Panginoon sa ating pong buhay. No po? At ang will ng Panginoon, hindi po ito bigat, no? Na dala-dala po natin. Bagkus ito po yung joyful alignment of our heart with His. Ibig sabihin po, masaya tayo na kung saan ang ating puso po ay nakaayon sa kanyang puso. Kaya nang manalangin po si Jesus dun sa Gethsemane, sabi niya gano'n, di ba? Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. So, hindi ibig sabihin po noon na si Jesus ay parang natalo dun sa sitwasyon po na yun. Dine-demonstrate po ni Jesus, no po, He was demonstrating yung victory through surrender. So, ibig sabihin, pinapakita niya na yung tagumpay sa pamamagitan po ng pagsuko. So, that's why, ganun ang buhay po natin. No? Lagi po tayo nakaayon sa kagalakan po ng Panginoon. No? Kaya,
Kung tatanungin, kalooban ba ng Diyos ang kagalingan? Mas higit pa niyang kalooban po yun at mas nananais niya. Kalooban ba ng Diyos ang sagot sa problema? Yes, kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na mapatawad ang tao? Kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na maligtas ang tao? Kalooban po ng Diyos. So dahil tayo po, mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, gaya ng sa langit. So kalooban ba ng Diyos na ang taong kakilala mo magkaroon ng pag-asa? Kalooban niya. So that's why, yun yung prayer natin. Lord, dalhin namin yung kalooban mo dito sa lupa. Paano dadalhin? Puntahan mo yung kaibigan mo walang pag-asa. Bigay mo yung pag-asa. Puntahan natin yung kaibigan natin na walang direksyon. Makita nyo yung direksyon. Puntahan natin yung mga mahal natin sa buhay na walang magandang plano. Ibigay po natin yung nagbibigay ng magandang plano. Yun po yung will po ng Panginoon. I-redeem sila, tayong lahat. I-restore tayo. I-reconcile tayo. Yun po yung will po ng Panginoon. Kaya kung tayo pinananalangin, Lord, mangyari yung kalooban mo dito sa lupa, naggaya ng sa langit. So ibig sabihin po nun, inaalaw mo lang yung sarili. Lord, gamitin mo ko sa taong yon. Kung kailangan niya ng kaligtasan at alam ko, kalooban mo ang kaligtasan. Panginoon, gamitin mo ko sa Kanya. Panginoon, kung kalooban mong kagalingan sa Kanya, Panginoon, at alam naman natin, kalooban ng Diyos ang kagalingan, puntahan natin. Gamitin tayo ng Diyos ang dalhin yung kagalingan sa Kanya. Kung nananalangin tayo na kung mangyari ang kalooban ng langit dito sa lupa, may kakilala kang taong may problema, nawawala ng pag-asa na, nag-a-attempt na siya magpakamatay sa buhay po niya, dalhin po natin yung kalooban sa Kanya. And that's the prayer na tinuro po ni Jesus. Meaning po nun, inaalaw natin yung sarili na maging daluyan tayo ng will ng Panginoon. At ang will po ng Panginoon, i-save ang tao, i-redeem ang tao, maranasan ang kapatawaran, ma-restore ang buhay po ng tao. And that's the will of God na kung saan dapat nating nilalakaran. Hindi lang ito personal na desire po na gusto nating mangyari sa buhay po natin. So yun po yung nais ng panalangin po na pinapakita po ni Jesus na kung saan na po yun ay panalangin after po niyang dun sa Sermon of the Mount. At ito kasi pong mga religious people ay mga pakitang tao ho sa pagdating po sa pananalangin. Kaya sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Pinapakita ng Panginoon, kasi ang kausap niya doon that time ay mga tawag na mga Pharisees. At ang mga Pariseo po, alam naman natin sila po ay mga parang mga self-righteous, mga pakitang tao, pakitang gilas, parang gano'n. Na kung mananalangin po sila ay talagang mayroong halong pagmamalaki. Diba? Maalala niyo yung Pariseo at Publikano, Lord, hindi naman ako gaya nun ako, ginawa ko ito, ginawa ko ganito, ginawa ko. Sino yung kinaluguran daw po ng Panginoon, yung Publikano lang, na tinatapik niya yung dibdib. So yung time na yun, doon binaba ni Jesus itong mga talatang ito. Sabi niya, kaya kayo, kung ganito kayo manalangin. Na pinapakita ni Jesus, tinuturo ni Jesus doon, na hindi lang kayo puro pray, kundi maging sisid lang kayo ng kalooban ng Diyos, na dalhin dito sa lupa. Kasi that time to malapit nang ipako si Jesus at after po niyang ipako, darating ang kanyang kamatayan at muli siya mabubuhay at mag-stay po siya, and then yung magbabalik po siya doon. At ang magpapatuloy po ng mission na yun ay yung mga mananampalataya, ang kanyang mga naging alagad. So yung mga kausap niya, na kapag nawala na siya, yung kalooban na yun ay magpatuloy sa buhay po ng mga disciple. At the same thing, ito po yung nagpatuloy at magpapatuloy sa buhay po natin. Kaya every time na tayo po ay sumusunod, dun sa will po ng Panginoon, tinutuloy po natin yung mission na sinimulan po ng Panginoon. And that's the Father's will, yung salvation for humanity, reconciliation for sinners, and restoration para sa creation. Kaya hindi po tayo nabubuhay bilang mga na parang nagtatry na nabubuhay tayo na sinusubukan po natin gawin ang kalooban ng Diyos na mangyari sa sariling natin na po. Tayo po ay nabubuhay dun sa lumalakad tayo sa finished work ni Jesus. Yung mission po natin ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanya pong natapos na ginawa. Kung ikaw nakaranas ka ng pagpapatawad, so that's the will of God. Yun yung pinakikita niya, na wag lang kayo puro religious pray.
no, pinagpe-pray niyo yung kapitbahay niyo, hindi niyo naman binabati pag nasasalubong ninyo. Parang ganoon tinuturo ni Jesus. Nananalangin kayo na maligtas yung kaibigan niyo. Pagka pinupuntahan niyo naman, hindi naman nararanasan yung langit, no, na dala-dala po natin. So yun po, no, it's not just about prayer, no. Yes, tama yung prayer, pero kung meron kang kayang gawin, pero kaya mong ipakita, mas maganda po yun at mas mainam dahil tagapagdala po tayo ng kalooban po ng langit. And the will of God is carried out through us. Bit-bit po natin ang kalooban po ng Panginoon. And why? Kasi sabi sa 2 Corinthians 5:20 that we are ambassadors for Christ. No, representative, nire-represent po natin yung government po ng heaven dito sa mundo po natin. Kaya when you speak, we need to speak life. No po, magsalita po tayo sa gitna po ng mga taong walang pag-asa na meron pong pag-asa. No, magpakita po tayo ng biyaya sa mga hindi karapat-dapat. Hindi yung tipong, matigas ulo niyan, hayaan mo na yan. So, wala akong grace po doon. Tayo nga naka-receive po tayo ng grace. And when you lead someone to Jesus, we are continuing heaven's assignment. Naunawaan po natin yun. Kapag sinusunod po natin yung bawat hakbang po na yun, inaalaw po natin na mangyari yung will ng Panginoon dyan sa langit, dito sa lupa. Ibig sabihin, nagiging daluyan po tayo ng anong mang kalooban ng langit. Ibig sabihin po noon, tayo po ay tinutuloy po natin yung heaven's assignment. Kaya yun po ang buhay po natin bilang mga Kristiyano. Nasaan ka man, may assignment ka. Ano po? Pagising mo, sa trabaho mo, may assignment ka, may heaven's assignment ka. So hindi naman puro spiritual, no? Ibig sabihin lang makita sa iyo, makita ka mabuting tao, makita ka na every time nagsasalita ka, parang gusto ka laging pakinggan, para natutuwa at nabibigyan mo sila ng pag-asa. So gano'n lang po, no? O kaya binibless mo sila sa simpleng paraan. And the will of God is not limited sa pulpito, no? Ito po ay buhay doon sa workplace, school, sa pamilya, sa kalsada. Kaya yung mission po, hindi po ito dapat lang department, no? Kasi parang nakulong lang ay yung mission ay sa mga missionary lang yan, no? Ang bawat mananampalataya po ay missionary. Tayo po, no, every believer ay mga missionary po tayo. Why? Kasi tagapagpatuloy po tayo ng assignment po ng heaven po. So yun po yung bagay po na yun, no? Kailangan na maintindihan. Sabi ganun, isa pa, no? Yung on earth as it is in heaven. Your kingdom come, kanina pinag-usapan natin yung kingdom. Your will be done. Sabi yung will, no? Pinag-usapan natin kung ano yung will ng Panginoon, no? Yung ma-restore ang tao, ma-redeem ang tao, ma-reconcile ang tao, maayos ang buhay ng mga makasalanan, mapatawad ang mga sangkatauhan. So ngayon po yung tinatawag na on earth as it is in heaven. No, on earth as it is in heaven. So yun po yung ating pong tingnan po ngayon. No? Sabi po sa Habakuk, no, sapagkat mapupuno ang lupa ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. So pinapakita po dito when Jesus prayed, no, on earth as it is in heaven, dinidescribe po niya yung ultimate vision that the realities of heaven become the experiences of earth. No, ibig gayon sa Habakuk, sapagkat mapupuno ang lupa ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. So yun po, no, na inilalarawan niya ng pinakamataas na vision ng Panginoon ay yung realidad na ang langit ay maging maranasan dito sa lupa. Yung atmosphere, no, yung heaven's atmosphere is love, peace, no, and yung maayos na pagsamba, yung ang reality ay si Christ, no, centered. At yun yung nakikita sa buhay po, sa sitwasyon po natin. Ibig sabihin yung pag-ibig, kapayapaan, kayusan ng pagsamba, at si Kristo lang nakasentro, yan po yung on earth as it is in heaven, no? And Jesus said, let the same environment parang exist where you are. Na yung hayaan po natin na parehong maranasan ng environment natin, na kung sino yung umiiral sa atin at maranasan din nila, no, on earth as it is in heaven. No, sa pamamagitan po ng krus, naayos muli yung langit at lupa.
yung tabing po napunit. Ibig sabihin natanggal ang pagkakahiwalay. Po? Kasi dati meron pong pagitan eh. Pero ngayon natanggal po yung veil, yung pagkakahiwalay, yung meron na pong access po yung heaven dito po sa earth. Ngayon, yung bawat mananampalataya po ay tayo po ngayon na every believer, tayo po ngayon ay nakatayo doon sa connecting point between heaven and humanity o yung earth. Ngayon nga sinasabi po natin na dapat na every time po na may mga tao nakakasalamuha po tayo, namimit po nila yung heaven here on earth. No, hindi yung lumapit po sa atin sa kanila na may dala ng sama ng loob, tapos yung sama ng loob niya, masama din pala yung loob doon sa taong yun, pinag-usapan nyo na. So hindi nakita yung heaven here on earth. Nakita puro problema. So ibig sabihin po nun, dinadala po natin. No? Tayo po yung connecting point ng heaven and humanity, lalo na yung mga walang tao, walang relasyon sa Panginoon. Kasi meron po tayong Kristo na dala-dala. No? Kasama po natin si Christ. Kaya yun po, no? Tayo dapat yung connecting point. Na ibig sabihin kapag may problema siya at kapag kinausap ka, na-experience niya yung kung ano yung meron yung langit. Hindi naman ito yung parang wala nang problema, kundi nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng direksyon, nabago yung perspective niya, no? Nagkaroon po ng magandang pananaw ngayon sa buhay. So bakit? Kasi tayo po yung naging connecting point ng heaven. Dinala po natin sa kanila. Kaya on earth as it is in heaven. Kaya yung heaven's mission po is holistic. No po? Ito po ay malawak. Kaya binabago po yung puso, yung relationship, yung community. Kaya kung nasaan po yung church, when the church lives out grace, mercy and truth, kapag yun po nakikita sa isang iglesia, yung biyaya, yung awa, yung katotohanan, at ibig sabihin po nun, nakikita po ng mga tao yung reflection po ng heaven o ng God's kingdom sa buhay po ng tao. So hindi po ito, kaya yung maranasan po yung langit, hindi po ito dapat makita doon sa parang yung sa church service na parang experience ko yung presence, yung heaven kanina sa church service. Ang ibig sabihin dapat po makaranasan po yung heaven dito sa lupa, no, ng mga taong wala hong relasyon sa Panginoon. So tayo po yung nag-extend po ng heaven's influence sa buhay po nila. Kaya tayo, we're not calling us na maging parang religious, no po, or parang spiritually deeply. Tinatawag po tayo na hayaan lang natin mag-flow yung kingdom sa buhay po na everyday life po natin. Matuto ka magmahal, no? Magpatawad. May nakita kang tao, tanungin mo yung Panginoon, Lord, paano ko ipakikita yung heaven ngayon sa kanya? Ganun kasimple po, no? Ask mo, Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, tulungan mo ako. Gusto ko maging connecting point sa kanya ngayon. Ano kaya ang kailangan ng taong to? So doon tayo namumove po ngayon, no? Sa everyday life po natin. May katrabaho ka, alam mo yung sitwasyon niya. Baka meron kang pwedeng tulong na ibigay. Nagiging connecting point ka ng heaven sa kanya. Kasi baka nagpipray yung katrabaho mo na yon. Lord, tulungan mo ako. At ikaw yung tinatap ng Panginoon na gamitin sa kanya. At kapag ginawa yan, doon makikita, pinagpipray ko lang kanina to, salamat. Di ba? Parang gano'n, no? May mga ganong pagkakataon at hindi aksidente po yun. Yun ay kamay ng Panginoon. The same thing na nangyari minsan na siguro sa buhay po natin yan, na nagpipray tayo, bigla may lumapit pong tao, yung prayer natin, sakto dun sa yung ginawa ng tao, sakto sa prayer po natin. So bakit? Kasi pinararanas ng Diyos kung anong meron sa heaven dito sa lupa, at ginagamit po ang tao, naging connecting point, at ganoon din po tayo. Ang maging connecting point po tayo, saan man tayo naroon. The heaven's culture is through human hands, nasa ating pong mga kamay. Kaya sabi po sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. No, ibig sabihin po, meaning your ultimate allegiance, no, yung ating pong yung katapatan ay nandoon po sa langit dapat, no. Kaya yun po yung makita bakit kaya tayo po yung mga ambassadors po ng heaven. Kaya ang mga ambassador po, hindi po ito nabubuhay sa mga personal comfort lang.
At hindi po ito namumuhay sa mga personal interest lang. Ang nire-represent po nila is the interest kung anong country po ang dala-dala po nila. And as God's ambassador, ang purpose po natin is i-reflect po yung culture ng heaven, i-represent po yung king sa buhay po ng mga tao na nakakasalamuha po natin. And in that way na po, you bring heavens here on earth. No, yung heaven's language, on earth confusion, tumatayo ka bilang isang evidence that Christ is, nagre-reign si Christ, nagpapatawa, nagbibigay kapayapaan, yung Kristo na yan. So yun po yung dapat na makita po natin every time pinipray po natin yung prayer po na yon, po. At ang pangako naman po ng Panginoon sa Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And the power is not just yung parang preaching, no? Hindi yung power na may power ako para mag-preach, but yung power po na yon is for living. No? Yung bawat kilos mo ngayon nagiging makapangyarihan kasi po may banal na espiritu. Yung simpleng salita nagbibigay ngayon ng pag-asa kasi merong kapangyarihan ng banal na espiritu. Yung simpleng tapik, no? Yung simpleng tapik lang sa kaibigan mo, nagbibigay po ng encouragement yon kasi may kapangyarihan po ng banal na espiritu. Yung simpleng pag-abot, yung simpleng pagtulong, nagiging makabuluhan po ngayon kasi bakit? May kapangyarihan ng banal na espiritu. And that's the power of the Holy Spirit po, no? Yung mga simpleng bagay na ginagawa natin ay nagiging makabuluhan dahil sa kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya salamat dahil ibinigay po sa atin po yun bilang mga mananampalataya. At naunawaan po natin, we need to live with the kingdom awareness na tayo po ay mabuhay na hindi malayo, no, ang kingdom. Na parang iniisip natin na ang kingdom ng God is yung mapupuntahan lang natin doon sa future pag tayo po ay namatay. Mga kapatid, yung kingdom na yon, no, itinuro na panalangin ni Jesus na pwedeng maranasan yung kingdom here on earth. Hindi lang po yun naka-stay doon. Hindi ito tungkol sa lugar, kundi sa presensya ng king na naghahari. At yung Kristo na yun sa buhay po natin. Hayaan po natin na maging vessel po tayo ng influence ng heaven. Sa bawat action po natin, mai-display po natin yung puso ng kalangitan, kung ano ba itsura nun, ng puso ng kalangitan. At hayaan po natin, no, na maniwala tayo na ang pamilya, yung paralan, yung city, ay maaaring mabago habang tayo po ay inilalabas natin, nire-release natin yung heaven's presence. Okay naman po yung ipag-pray po natin sila, pero mas maganda po i-demonstrate natin sa kanila. Okay yung ipag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay, pero pinaka-makapangyarihan po ay i-demonstrate po natin sa kanila kung ano yung kingdom na meron at kung sino yung king na meron po tayo. Salamat po ng marami sa bawat isa. Tayo po yung manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Nawa Panginoon, itong panalangin pong ito ay nabago ang aming pananaw. Hindi lamang pagnanais na makatakas kami sa mga problema namin, kaya hinihingi namin na mangyari yung kalooban mo dito sa lupa, gaya sa langit. Kundi makita po namin, Panginoon, na isang paanyaya ng aming pong buhay na maging sisidlang kami at daluyan ng kalangitan sa mundo pong ito. Kaya salamat po na marami, Panginoon. Hindi kayo naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niyo po yung pusong nakasurrender sa iyo. Hindi niyo hinahanap yung magaling. Ang hinahanap niyo po, Panginoon, yung handang sumunod at gawin ng kalooban mo. Kaya salamat po, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Salamat po at pinagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Maraming salamat, Pastor Charles, sa word of God para sa amin. Ito ay reminders para sa lahat. Salamat sa Diyos at ito ay sandin ngayon. At lahat tayo ay pinagpala sa salita ng Panginoon na kung paano pinapaalala ng Panginoon na makasunod tayo sa kay Lord, sa kanyang will, hindi sa sarili